So guys, ganito na rin ba kaingay yung panggilid nyo? No, sobrang ingay, parang may grinder na. Ayan, so baka ito na yung may tama dyan guys, yung torque bearing. So sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng torque bearing dito sa ating scooter, especially dito sa Yamaha. Okay, so tara, simulan na natin. Okay, so una natin gagawin, tatanggalin natin tong buong crankcase na to. So isasabay ko na rin yung paglinis dahil pinasok siya ng tubig, no? Naidaan ko kagabi sa baha at binaha rin dito sa mismong garahe ko. So inabot yung crankcase na to hanggang dito. So ayun, pinasok nung tubig. So ngayon ay isasabay na rin natin yung paglilinis at yung pagpapalit dito sa torque bearing. Okay, so tatanggalin natin tong crankcase na to. Let's go. Ayan, so ngayon natanggal na natin yung crankcase, tatanggalin natin to, pati to kasi lilinisin na rin natin yung buong crankcase na to. Okay, so tatanggalin na natin to para makuha natin yung torque drive. Tatanggalin din natin to para malinis rin natin. Okay. Ayan, so natanggal na natin yung ating assembly dito sa likod, ano. So ngayon, bago natin to bubuksan o tatanggalin, papakinggan muna natin yung mismong bearings. Baka mamaya nandito yung ingay at wala dito sa mismong bearing. Okay, so paparinig ko sa inyo. Ayan, so tahimik siya, ibig sabihin wala dito yung diferensya nandito sa mga bearing na to, sa torque bearing. Ayan. Okay, so ang madalas talaga nasisira dito, itong part na to, ayan, yung bearing na yan nasa gitna, ayan, yun yung madalas nasisira dyan o nag-iingay. So dito sa part na to, yung stick bearing, hindi siya masyadong tinatamaan o hindi siya madalas na nasisira. So paano ko nasabi, paparinig ko sa inyo. Una, sasalpak natin tong ating assembly. Yan, so papakinggan natin kung ito ba yung nag-iingay. Okay? Ayan, so 'di ba? Siya ang nag-iingay. So ngayon, para masigurado na tama yung sinabi ko na ito yung madalas nasisira, babalik ta rin natin. Ayan. So ngayon, iikutin natin yung gulong. Oh, 'di ba? So ibig sabihin niyan, ito yung siira. Yan. Yung stick bearing hindi masyadong tinatamaan yan, okay? So ngayon, babaklasin natin to, pag-iwa-hiwalayin natin tong assembly na to para matanggal na natin yung ating torque bearing at malinis na rin to. So kung napapansin nyo, meron siyang torsion bearing. So yung torsion bearing na yan is DIY na yan. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yan, okay? So tara, babaklasin na natin to. Okay, so ngayon ay babaklasin na natin tong clutch assembly na to para matanggal na natin tong female drive. Okay, so dito gagamit tayo ng proper tools para hindi na tayo magsisilsil dito sa nut na to. Okay. Yan, so ganun lang siya kabilis kung meron kang ganito. Ayan, so ito yung sinasabi ko na meron akong torsion bearing. Yan yung torsion bearing ko, okay? So hindi siya malalaglag dahil meron siyang sapin. Ayan, yung sapin na yan. Bakal tong sapin na to, yung dito sa itaas, plastic yan, okay? So ito yung bakal to. So nakuha ko to sa mga ganito rin yung mga cover, no? Pinutol ko lang para sumakto dito sa spring na yan. So yung
bearing, tatanggalin lang natin. Ayan, hiwa-hiwalay na. Babaklasin na natin tong cover. Ayan. Tapos itong o-ring. So dandahanin lang natin para hindi maputol. Ayan. Tapos tatanggalin din natin yung pin guide. Ayan, so ito yung pin guide. Ayan. Okay, so ayan. Sobrang dumi. So itatabi natin to para hindi malagyan ng grasa. So ngayon, ito dito tayo magpo-focus, ano. So una natin tatanggalin yung stick bearing dito. Okay? Okay, so para matanggal natin tong bearing na to, so gagamit tayo dito ng bearing puller. Ayan, so nabili ko to sa TikTok. Ayan. So ngayon, tatanggalin na natin. So mas maganda kung meron kang ganito, ano, kaysa pupukpukin mo yan dito sa loob at masisira pa to. Sayang naman kung magagamit pa to. Okay? So dito gagamit tayo ng bearing puller. Yan, sasalpak lang natin to. Tapos gagamit tayo ng yung pinaka-pantukod niya. So guys, itong ginamit ko dito sa TikTok ko lang to nabili, no? Bearing remover o puller. Okay. Ayan, tatanggalin na natin. Ayan, kung napapansin nyo, umangat na siya, oh. Ayan. Yun. Tanggal. Okay, so mas maganda talaga kung meron kayong gantong tools, no? Bearing puller. Ayan. So ito guys, itatabi natin to. Magagamit pa natin to balang araw. Kung meron mang magpapalit na walang pambili, so pwede natin to ibigay. Okay? So ito kasi nasa loob, hindi na pwedeng magagamit yan dahil sira na yan. Okay, so bago natin siya tatanggalin yung bearing, meron siyang lock dito sa loob. Okay, so susundutin natin yan. Okay, so para matanggal natin yung circlip dun sa loob, yan, so gagamit tayo ng circlip remover. Okay, so susundutin natin yon para makuha natin yung circlip. Kaya kapag wala kayong ganito, mahirap siyang sundutin, no? Mahirap siyang kunin. Ayan, so tatanggalin lang natin. Ayan, ito yung sinasabi kong circlip circlip lock. Circlip lock, yan, nabulol pa. Ayan, so kung wala kayong circlip remover, mahirapan kayong tanggalin yan. Okay, so tatabi natin dyan. Tapos yung bearing dito, pupukpukin natin to para lumabas. Okay, so gamit itong extension, yan, extension. Bulbulol na ako ngayon. Okay, so pupukpukin natin to. Okay, yeah. Yun. So yun, ito yung nagpapaingay. Ayun, oh, maganit na siya. Okay, so ngayon lilinisin muna natin to bago natin ibalik yung bagong bearing. So ito yung bearing na gagamitin natin, ano. Ayan, so ito yung code, screenshot nyo na lang. And 3, 2, 1, charan. Okay, yan. Okay, so para masigurado natin na tama yung sukat, yan. Ayan. Okay,
Yan, same size lang. Tapos yung isang bull race, yan, same lang din. Okay, so ito yung code nya. Yan. Okay, so tara, lilinisin na natin to. Let's go. Okay, so dito sa paglilinis ko guys, ang gamit ko ay degreaser. Yan. Tapos sabon at yung tubig. Ayan. So hindi ako gumagamit ng gasolina dito, no, para hindi maapektuhan tong ating oil seal, no, hindi masisira. And so degreaser yung gagamitin natin panlinis dito. Okay, let's go. Ayan, so gagamit tayo dito ng blower para mapatuyo natin na maayos yung ating mga nilinis, okay? So yan guys, natuyo na natin ano. Okay, so ngayon ibabalik na natin yung ipapalit na natin yung ating bagong bearing. So lalagyan lang natin ng konting grasa para dumulas yung bagong bearing, okay? Yan, so lalagyan natin ng kaunting grasa. Okay, so lalagay natin yung bagong bearing. So ito yung bearing natin. So unahin natin itong maliit. Yan. Okay. So lalagyan muna natin ng grasa dito sa likod para smooth yung ikot. So una nating ilalagay yung kulay pula, yun yung nakataob dito sa ating turret. So dapat yung pula ay nakalabas yan dito sa likod, dito. So dapat nakaganon yan. Okay.
Yun. Hindi na pala kailangan pukpukin. So, pasok pala siya. Yan. Okay. So, idiin lang natin to para umabot dun sa dulo. Idiin lang natin ng konti. Yun. Okay. Yan. Pasok. Yun, pasok. Yan. So, next natin na ilalagay yung ating circlip. Yan, so ito yung ating circlip. So, linisin lang natin. Yan. Tapos yung ating circlip remover. Yan. So, pasok. Yan. Tapos ipapasok na natin dito. Tapos pukpukin natin para mag-lock. Yun. Okay, so nag-lock na siya sa loob. Yan. So bago natin isalpak yung isa pang bearing, yan. So bago natin to isalpak, lalagyan muna natin ng grasa dito sa loob. Okay. So nalagyan na natin. Ngayon ibabalik na natin tong bago. Okay, so dito sa pagbabalik natin may makita kayong pangalan. Yan, ito yung nasa itaas. Yung walang pangalan nasa ilalim to. Okay, so dyan. Yan. Tapos kukuha tayo ng 21mm na socket para yun yung pampukpok natin dito. Yan. Okay, so dahan-dahanin lang natin to hanggang pumasok lahat yung bearing na yun. Okay? Ayan. So, pasok. Okay? So, wag natin to masyadong ilubog, no? Dapat nakapantay lang siya dito sa pinakalabi ng ating torque drive. Ayan. Okay? So ngayon, lalagyan ulit natin siya ng grasa, pati yung mismong stick bearing na to para maganda yung smooth, yung ikot, para maganda yung ikot niya. Okay? So ngayon lalagyan natin siya ng maraming grasa. So wag naman sobrang dami para hindi magkalat diyan sa loob. Yan. So tamang lagay lang, huwag natin pasubrahan pa kumalat pa sa labas yan at umabot doon sa clutch assembly. Yan. So tamang lagay lang. Okay, so ngayon tatanggalin natin yung mga excess na grasa para hindi kumalat. Okay, so ayan, ibabalik na natin. So bago natin to ibabalik yung buong assembly na to, so ipaparinig ko muna sa inyo yung tunog nito kaysa dun sa luma. Okay? Okay, so ito na yung bagong bearing natin. So isasalpak natin to at papakinggan natin yung tunog. Punasan muna natin to. Ayan. See? Tahimik. Ayan, so paparinig ko sa inyo. Okay, so tahimik na siya. So mas maganda ang pakinggan kung sa personal, pero pag dito sa video kasi maririnig mo talaga yung medyo maingay na kasi sensitive yung microphone natin. Pero kung maririnig mo siya ng personal, napakatahimik. Okay, so babalik na rin natin para walang daya. Ayan. Yeah. Nawala yung ingay niya, nawala yung tunog grinder. Okay, so ngayon bubuhin na natin to para maibalik na natin lahat yung ating pinagtatanggal dito. Okay? Okay guys, ito naibalik na natin, no? Naisalpak na natin yung torque drive. Yan, so ngayon ipaparinig ko sa inyo yung pinagkaibahan nung una at sa bagong bearing ngayon. Okay? So ito yung tunog niya.
Ayan, so sobrang tahimik na siya. Kung maririnig mo siya sa personal, malaki talaga yung pinagkaiba niya. So, yun lang guys. Yun lang yung ating tutorial ngayon kung paano magpalit ng bearing dito sa ating torque drive. At kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang i-like. At syempre, mag-subscribe ka na rin at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga susunod na DIY na katulad nito. So, ngayon ay ibabalik ko na lahat at ganun lang yung ginagawa natin, ano. So eto, wala na, itatabi na lang natin to, baka sakaling may mga ngailangan, so ibibigay natin to. Ito hindi pa to sira, ano. So ang nasisira dito is ito, yung maliit yan. Okay, so yun lang at maraming salamat. Bye bye.